Inubanan sa dakong pagpasalamat sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Nagapaabot ako kaninyo sa usa ka malipayong gabi nga pagtimbaya o nga ang akong hahandom karong kagabion nga makakaton usab ta gikan sa pulong sa atong Ginoo. Milabay na ang atong mga pagtulun-an may tungod sa atong pamilya. O bisan pa og atong masig ka pamilya nag-agi og daghang mga pagsulay nga dala sa sakit sa atong susyudad, apan naay mga pahimangno sa balaang kasulatan para mas malig-on. Unya mahimo pong malipayon ang atong panimalay. Ang balaang kasulatan, mga kaigsuonan, wala nagkulang sa paghatag og mga pagpanudlo. Kay karon ang ato na pong pagatun-an tawgon natong practical living. Ayaw kamo pagka kuha og laing kahulugan nini ha. Kung mag-ingon ko og practical living or relationships in our work area, bisan sa atong mga trabaho, sa imong propesyon, sa imong mismong karir, adunay mga pahimangno ang balaang kasulatan. Sa Titus chapter 2, makita ninyo na verses 1 to 10. Dili na mo'y atong tun-an karon, pero diha makita ang mga kinaiyahan o kinaiya sa usa ka Kristohanon bisag naa siya sa iyang trabaho. Kung ang imong pagtuo makita nga mo hayag lang kini, kung naa ta sulod sa simbahan ug kung Domingo may dakong kulang ana igsuon. Busa karon we will be taking up about relationship in the workplace. 2 Thessalonians chapter 3 verses 10 to 12. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Now, them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. Ang Dios magapanalangin sa maong mga pulong nga atong gibasa. Hinumduman nato mga kaigsunan nga ang Dios aduna sa gihapoy pagtagad, dili lang sa atong pagpanimbahon apan bisan og asa kita apil na ang sa trabaho. Karon naghisgot kini mahitungod sa pagkaon ug sa pagtrabaho. Sugdan nato og asa gyud kini naggikan nganong ingon ini ang katuyuan ni Apostol Pablo nga nakasulat gyud siya nga kadtong mga tao nga dili magtrabaho. May kusog nga mo trabaho, may trabaho unon, pero dili magtrabaho, dili angayng pakaunon. Kini naa na makita nato sa 2 Thessalonians. Subayon nato ni sa 1 Thessalonians, dunay sulat si Apostol Pablo, ilabi na sa chapter 4, iyang gipaila ug unsa ang paingnan sa mga katawhan inigbalik pag-usab ni Ginoong Hesukristo. Remember in 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18, iyang gipahibaw nga sa dili unta kamo mahimong ignorante ani kana bang dili masayod. Ang iyang pasabot niini nga sayron ninyo nga inigbalik ni Ginoong Hesukristo ang mga buhi pagasakgawon kadtong mga nangamatay pagabangunon. Ingon na matabo, gisulat po na niya ang 1 Thessalonians tungod kay daghang mga taga Thessalonica nga nasubo. Actually, others were upset nga ang una nga ang uban nga mga mahal na kinabuhi nangamatay na wa mangyapon ni balik nga atong Ginoo. Naguol ba? Gimingaw. Mao na ang gisulatan sila nga inigbalik ni Ginoong Hesukristo. Mo ning metabo. Kung buhi mo sakgawon unya kung pananglitan namatay na, nauna na, nan sila pagabanawon. Adunay side effect. Mao lagi ni ang magtuon ganitas bala ang kasulatan, mga kaigsunan, magampo gyud.
Dili ni basa-basa lang ang ato sa Biblia. Apan una ta magbasa sa Biblia, magampo. Mangayog kaalam gikan sa balaang espiritu. Nga masabtan nato atong ginabasa. Abi ninyo ni ay akong isulti, matuod ni. Bisan ug mubo ang imong ginabasa sa Biblia, makadungog man ta, kada adlaw, 5 chapters. Ang uban gani, every year, they read the Bible once a year. Mabasa nila. Ang sa ako, agatan-aw ko sa akong Bible reading, moabot pa baya og 2 ka tuig. Una na ako mahuman na pod niya, balikong ko na pod. Unya ako man ang ginalista, no, napoy mga panahon. Uniabot man ko og nilapas man ko og 2 ka tuig. Una na ako nahuman ang Genesis na pod to Revelation. Abi ninyo, kung ang inyong nabasa, dili ingon nga tag 2 pages or 5 pages sa inyong Bible kada adlaw, maabtan sad mo og tuig ni ana sa pagbasa. Pero, mao ni, bisan og dili nga na kadaghanon ang imong mabasa, when you read intentionally, ask about the Holy Spirit, ask on the Holy Spirit for wisdom, na akay makatunan og kana dalaygon gihapon nga buluhaton. So read the Bible intentionally. Dili ni kadtong di man ko katugon magbasa usa ko. Magbasa-basa usa ko para magduka. Dili ni sleeping pill. Dili ni murag epekto sa sleeping pill ang Biblia. Tinuyuan yun. Muna may mga panahon katugon na ka. Pero wa ko man dai ko kabasag Biblia. Bangon usa niya basa. Kay gusto nato matuhupan ang atong panghunahuna sa pulong sa Ginoo. So, this is the truth. Tun-an nato, ang uban nga mga taga-Tesalonica, ang ila dito, pagkabasa nila sa sulat ni Apostol Pablo, nagtuo po dayon nga ay moabot na dayon ang atong Ginoong Jesucristo. Now, it is not bad when a person desires that the Lord Jesus will come back in His lifetime. Dili po na sayop. Pananglitan sa ato nga nagatuon karon. Magampo ta, magapangandoy ta, nga unta si Ginoong Jesucristo moabot po sa atong lifetime. Ay pribilehiyo po kayo na. Apan, ang Dios ramay nasayod kung kanus aniya tugtan nga mobalik pag-usab si Jesus. Mga anghel wa nakasayod ani. Ang atong Dios nga amahan ra gyud moy nakasayod matud pa ni Ginoong Jesucristo. Busa padayon lang gyud ta. Magpangalagaron lang gyud sa iya ha. Kay ang natabo sa mga taga-Tesalonica, nangundang nagtrabaho. Siguro ang uban ani, di na magtanom. Kay nila ugma na, sunod simana na, nakadungog ko sa dihang bag-o pa kong Kristohanon, dunay nag-ingon nga pastor's wife nga, murag akong ginabati, no, di na maka high school ang akong mga anak, mubalik na gyud ang Ginoo. Wa na gyud niya tagaan og importansya ang pag-eskwela sa iyang anak. Napadayon man gyapon, pero kadtong mga panahon na dili na kaayo importante sa iyang eskwela sa mga anak kay mobalik ng Ginoo. Dili ingon ni ana, basig maparehatag Thessalonians ni ana. Mubalik si Ginoong Jesucristo, pero samtang wa pa siya nagbalik, because the Lord still tarries until now, padayon lang gyud ta. Naganegosyo, padayon lang. Eskwela, padayon lang. Himo og mga proyekto, padayon lang gyapon. Apan ayog kalimot, nga bisan sa pagpangalagad sa Ginoo, padayon gyapon andam hantud kanus siya mobalik. Dili ta Thessalonian style. Nangundang nagtrabaho, ang negosyante siguro adto, wa na naganegosyo, pero ang pinakadako nga epekto, nahimo na silang tapulan. Nagahulat na lang sa takna nga naana sa kapanganuran si Ginoong Jesucristo. Well, we should excitedly await for the coming of the Lord Jesus again, but let us continue doing our responsibilities. Mauni nga nisuod ang 2 Thessalonians nga ang usa niini giapil
nga kadtong mga dili magtrabaho, dili angay pakaunon. Nanay mga tao nga wa nagatrabaho kay pensyonado na may gindaw, nakapundar naman, dili ni ingon nga ayun yung pakauna. Hibaw ta ni ana. Tao ni nga nagtinapulan. Tao ni nga dunay kusog, tao kini nga naay trabaho unon, may kabilinggan, pero dili lang gyud niya himuon niyang trabaho. Matog, pahuway na lang, nagtinapulan na gyud. Ingunana ang gibadlong ni Apostol Pablo. Kining maong mga verses nagpasabot nga sala ang dili pagtrabaho. Ang mga pulong nga masumpay naton ini pwede ng mga pulong na as Bible kanang sluggard na sa book of Proverbs, slothful kana mga tapulan, naapod magamit nato gikan sa Deuteronomy, glutton yun na ug kana ang glutton ni manggod kanang hingaon nga dili pod mo trabaho sa tupat tapulan niya dako og kaon so mo kaon I mean ingana pod ang gawas niya ng sin of gluttony. Now this will declare that there is sin of not working because it's laziness. Ug oras ng timpahulay niyang pahuway ka dili na sala kung napahamutan na ka nang tawgon nato retire na ka, dili po niyon kay tanggalo na mga kasi mong trabaho di kay mo retire na magyud ka. Mao na ang mga butang po nga atong bantayan nga husto lang po nga application. But this sin is obviously connected with laziness, slothfulness, being sluggard. Mao po ni ang mga pagalikayan. Sa ito pa magkugi. Isa po mga kaigsunan nga atong hinumduman. Kung wa tay ginabuhat, ang atong panghunahuna, dali rapod nga sudlan sa mga dautang panghunahuna. Hinumdumisan ninyo na. It is also very important to keep your mind busy. Pananglitan. Ug wa tay unahon ang mahunahunaan nato mga dautan ug dili gyud maayo. Hinumduman po nato nga kining maong kinaiya nga tapulan sulti sad ni nga kulang og commitment nga na sa Ginoo. Kay ibaw-an po nato nga nabay tay daghang kabilinggan nga na sa atong Ginoo. Ug kung magtinapulan pud ta niini, kita usab talamayon o matawag nato lack of character. Ang usa ka Kristohanon kinahanglan gyud makita nato nga man of character. Sunod nga atong hinumduman dinhi. The Apostle Paul wants to remind everyone that every one of us, every Christian, is full-time for God. Ephesians 4:1 and 12. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Your vocation is the ministry. Pananglitan, negosyante. Ang imong negosyo, musulte, may tungod sa pagkakristuhanon. Usa paghunaw na. Unsang pamaagiha nga kining akong negosyo makasulti sa uban nga ako Kristuhanon. Ang imong pangimpleyo is your ministry. Unsang pamaagi nga dinhi sa akong employment mapakailap gihapon ang gugma sa Ginoo. Mailhan nga Kristuhanon ko. Think about it. Paghunahuna o susihay mong kaugalingon. Unya tagaig aksyon. Nga sa dayang makaunan na ka, amo ni akong imon, ipailagin na ako nga ako committed sa akong pagtuman sa akong gipirmahan uban sa akong employer. Inguna na ang atong mahunaan. Or as those in the clergy o naagid sa church work, may pakita sab ang paghigugma sa mga katawhan sa Ginoo because the ministry involves people.
Nahigugmas Ginoo, nahigugma pod sa mga katawhan sa Dios. Nahigugmas mga kalag. Mao ni, our vocation is our ministry. Ug balikon nako ang verse 12, for the perfecting of the saints. Unsang paagiha nga makatabang ko nga akong kinabuhi, makatabang og pahamtong sa mga Kristohanon. Unsang paagiha nga sa among church, sa mga ministry sa among church, makatabang ko sa missions, pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Ingunana nga mga pangunana, mga kaigsunan, ang dala niining maong mga verses. For the work of the ministry, para sa mga full-time po nga na sa ministry. Pero hinumduman nato, kada Kristohanon, full-time for God. Unyang katapusan din sa verse 12, for the edifying of the body of Christ. Ang pagtinabangay kinahanglanon gyud na ay bahin sa atong lawas nga magkaluya. Maupod na sa atong congregation. May ubang mga membro magkaluya. Unsay papel nato? Kung makabati-bata nga mauni ang nabuhat sa usa ka Kristohanon, ang ato ba nga maipasa ni sa uban? Dili, mga kaigsunan. Dad-ani sa taong makatabang. O kaha mismo sa hingtungdan nga igsuon sa pagtuo. Kaya ang tuyo gyud nato mao ang pagpalig-on nga makabarog ang lawas ni Kristo. Sa ato pa dinhi ang pagtinabangay, pag-inampuanay, muna ang atong kabilinggan. Now, since we are taking up about work, sa workplace, ipaila yun nato nga kada Kristohanon, asa man kamo, nagabiyahig layo, niya ba doon sa atong church, niya alang ba sa atong syudad, o naa sa layo, mailhan ang pagka-Kristohanon. Dili ta mauwaw nga nagadala og Biblia bisan sa itong biyahe, nagabasa sa Biblia, nagaampo o na magkaon, mga timailhan nga bisan og di nimo maistorya ang tao, na sila mailhan, Kristohanon kini. Kaya siya ginahimo nga kasagaran makita nato diha sa mga Kristohanon. Sa daghang mga Kristohanon, ang matagbuan ninyo nga mga dili magtutuo naa sa mga trabaho ug unta ang kinabuhi sa kada usa kanato, kada usa ninyo, kada usa nato gyud makita nining maong mga katawhan. 1 Peter chapter 3 verse 15. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. May mga sitwasyon nga kung mabaw ang kanila nga Kristohanon, dili sinsirong pangutana ang ilang mga pangutana. Nganong mutuo man kag Biblia? Pero dili na ingon, nganong mutuo man ka og Bible? Sulti daw mi. It's not sincere. It's a question but more on criticism and trying to put you down. Inga na ang matabo. Daghan ang ingon niya na. Take those opportunities with fear and trembling, with humility and with respect. Kadtong mga murag pangutana, pero ang ilang tuyo to put you down, to criticize you, gamita ka na. Nga makasulti ka sa hustong paagi, hanay nga paagi. May tungod sa bala ang kasulatan. Nganong di mangyug ka mo duty o Domingo. Take that as an opportunity, not a criticism, para nga makasulti ka. Pwede nimong maisulti ang Hebrews chapter 10 verse 25. I-explain lang. Kinahanglan ni panagtigom. Nganong Domingo man yun? Pwede mo ma-explain ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Pwede nimong maisulti nga usa ka semana may usa ka adlaw sa panagtigom, sa paghatag og panahon nga masimba ang Dios sa espiritu ug sa kamatuoran. But shine where you are for the Lord Jesus Christ. At home, yes. In the church, yes. In your workplace, big yes. Unta makita kini nato nga importante gayud kini. Sa pagtapos, akong ibilin nga ang imong testimony, ang imong kinabuhi in your workplace will be an effective tool for evangelism.
Aron kadtong mga tao nga naa pa sa kangitngitan, wa pa nakasayod ug wa pa nakabaton sa ginatanyag ni Ginoong Kristo nga kinabuhing dayon. Unta sa husto nimong pagtubag o kaha sa imong panaggawi diha sa imong trabaho, makakaplag sab sila sa kahayag. Mo nang enlightenment. And then they will be drawn closer to the Lord Jesus Christ. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.